welcome back to the channel. Welcome. Shalak. Ayun. Sa mga nagtatanong or nagme-message sa akin, sa mga nagko-comment sa mga previous videos ko, thank you so much. At naalala niyo pa rin ako. It's been like 1 or 2 months since the last time na nag-vlog ako. One of the reason kung bakit hindi na ako nakakapag-vlog or hindi na ako nakakapag-videos or nakakagawa ng content, updating about my life, updating about yung itong pinangako ko sa inyo na hemodialysis journey is because I am so busy. Not because I have been picking up a lot of hours, but because the job hindi naman sa requires, parang it demands a lot of hours from us. Kahit hindi ka pa mag-pick up ng work or mag-pick up ng overtime. As a matter of fact, hindi na nga kami nagpipick up ng overtime or hours, but still, yung mga hours ko ay umaabot pa rin ng 110, 120 hours to 100, sometimes 130 hours per paycheck. Sino message? Per paycheck, mga ganun guys. So, hindi lang naman work, meron pang mga karagdagang credentialing, karagdagang mga orientation sa iba't ibang hospital, mga study day or course that we need to complete, and that includes our hours din, mga ganun. So, sa dati ko, nung nasa emergency department ako, pag nakaka 110, 120 hours ako, is that ilang pick up na yon sa isang paycheck? Siguro mga 3 hanggang 4 na pick up na per paycheck. And that's a lot for me already. Even sa trabahong ito naman, it's also a lot. Yung maka 120, 130 or 110 hours ka. Because it's so much. Kahit hindi ka pa mag-pick up sa ganitong trabaho or acute hemodialysis ay sosobra ka. Kasi in my case, for example, papasok ako ng 7 a.m. Sometimes makakalabas ka or makakauwi ka ng bahay ng 11 p.m., 12 p.m. And worse, kung madaling araw ka na uuwi. So, napakahaba talaga guys, as in. Kahit pa sabihin mong 2 or 3 patient lang ang na-handle mo for that day, but still, it is a long hours of work. So, kaya kami umaabot ng per paycheck ng sobra-sobrang hours, like 110, 120, 130 hours per paycheck. O, diba? It's a lot of hours and a lot of money, but still, alam nyo naman, di ba? Sinabi ko na ito sa inyo noon, nung nag-transfer ako, or even months before ako nag-transfer dito sa Houston, is that, yeah, I still need money. Kailangan ko pa rin ng pera. Pero, as much as possible, hindi na siya sobrang valuable sa akin as compare sa yung parang time na naibibigay ko sa sarili ko. Diba? Mayaman ka. Parang masalita ng ganyan. Parang hindi naman ganun, guys. I mean, you know, ayoko lang pagurin yung sarili ko. Kasi, you know, hindi naman tayo yayaman or bobongga sa ganitong pagiging empleyado. Kung gusto mo maging mayaman, mag-business ka. Excuse me. Shalak. Charis. Yon, kaya hindi na ako nakakapag-vlog, hindi na ako nakakapag-content, hindi na ako nakakaharap sa camera. Buti nga ito, hindi ako parang naiilang humarap sa camera because siguro nasanay na rin. Akala ko nga hindi na ako haharap muli sa camera, no? Pero, yun yung reason kung bakit hindi ako. Okay naman ako guys, wala namang masamang nangyari sa akin, hindi naman ako napahamak or what. Dito sa Houston, alhamdulillah, 'di ba? So,
Itong job na 'to, sa totoo lang, parang napaka-stressful nito sa akin, guys. Kasi yun na nga, mas bina-value ko na yung time, rest, workout sa buhay ko compare sa, magtrabaho ng magtrabaho. Though, aaminin ko naman sa inyo that, nung nagsolo ako nung siguro first week of March, mga ganun. Yung first week of March na sabi ko nga lumagpas na ako ng 12 weeks sa company na to and I'm now eligible for overtime or to go beyond 72 hours. Nag-go 120, 110, 125 hours na ako. Is that, in terms of pay, as in, solid talaga siya, as in. Makikita mo talaga yan pagka-receive mo ng paycheck mo or pagkakita mo ng bank account mo. Pero ako okay na ako sa okay na ako kahit walang overtime. Yung parang maka 36 hours per week ako, sakto na yon. Like, at least makakuha tayo siguro ng mga 2.8, 3K, mga ganun na naswelduhan. Tapos makapag-net ako ng 6K per month. Okay na yun sa akin, guys. Hindi ko na kailangan ng beyond that. Like, kasi ang insurance, bills, lahat na nun, combined, siguro sobrang taas na ng 2,000 or 2,500, mga ganun. So, may naitatabi pa rin ako. Hindi ko kailangang magsobra-sobra, mga ganun, di ba? At pagurin yung sarili ko. Kaya lang, wala akong choice kasi yun na nga, sabi ko sa inyo, sa isang day pa lang ng work, scheduled kami 3 times a week. Isang day pa lang ng work, abutin ka ng mga 18 hours, 17 hours, mga ganun. So, sa 3 days of work mo pa lang yun, naabutin ka na ng halos 50 hours. Minimum, siguro mga 40 or 45. Plus, meron pa kaming isang day na parang on-call. No, alam nyo guys, nung Thursday or Wednesday night, I was on call. I was working from like 7 p.m. up until 8 ng umaga. So, imagine nyo guys, 13 hours. Additional na naman yun. So, abutin ka talaga ng 120 hours per paycheck. Kahit hindi mo pa gustuhin mag-pick up ng mag-pick up. Kasi wala. That's the nature. Hindi rin ako makapagreklamo na bakit ganito, napapagod na ako mga ganun. Kasi nga, pinili ko itong acute care dialysis, di ba? Pero kung talagang inaantok na ako, kagaya nung, I think Sunday nung nakaraan, napatawag ata ako nung mga bandang 12 or 1 o'clock, mga ganyan. Tapos nagsabi ako sa coordinator na around siguro mga 6 or 7, sabi ko hindi ko na kaya. Pagod na ako. It would be unsafe for me to continue working sa next patient. Pwede bang magpadala ka, tawagin ng on-call, mga ganyan. Kasi hindi ko na talaga kaya. Buti may dumating na on-call para maggawa ng isang yun. Actually guys, in terms of work, nadadalian talaga ako sa work. Kasi lalo na kapag naka-central line catheter yung pasyente, wala. Ipe-prepare mo yung machine, they will give you like 2 hours, up to 2 hours to prepare the machine. Hook the patient with the dialyzer, pak, shalak. Pagtapos na ang pasyente, unhook the patient, return the machine, hit the machine. As in, napakadali ng trabaho. Unless there will be something wrong or magkaroon ng problema sa machine mo, doon ka mabibisi. Or hindi sa machine, kung hindi man sa machine, yung pasyente mo nagka-crash. Kagaya ng isang pasyente ko nung nakaraang araw, hindi ko na makwento sa inyo kung ano mang nangyari, as in. Uy, doy. O, diba? So, okay yung work. Yung long hours at saka yung on-call, yun yung parang nag-iisip-isip ako ngayon kung ipagpapatuloy ko yung career ko dito sa acute care dialysis nursing. O, diba? Pero isang taon man lang tayo, diba? Diba? So, hindi ko naman siya pinagsisisihan dahil I'm so grateful kasi imagine niyo guys,
okay yung pay, mataas yung nakukuha kong monetary value kahit pa ano-ano pa, banjing-banjing lang, paupo-upo, sabi nga nilang paupo-upo, pakape-kape lang sa work, mga ganyan. Okay yung pay na nakukuha ko, pero hindi siya for me, hindi siya pang matagalan na work. Kasi very, very unpredictable yung mga hours of work mo. As in, nakakaloka. So, okay lang sana kung wala na akong energy. Yung parang, 60 years old na siguro ako, mga ganyan, doing this kind of job. Pero, bata pa ako and namimiss ko yung sigla ko sa bedside. 'Di ba? Namimiss ko yung parang katoksikan ko sa bedside. Yung parang psh, psh, psh. At saka yung yung high tone, high pitch, high energy level ko parati sa mga pasyente. Ito wala day. Ano, super tumbling ako dun sa sa loob ng kwarto. Mag-isa lang ako na sa loob. Tapos pindot-pindot lang sa mga machine. Tuk, 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 siya lang. Cannulate ng patient, mag-cannulate ng fistula. Chuk, 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 chuk. Tapos na dong. Diyos ko, Lord. O, diba? So, namimiss ko yung bedside na nagme-medicate ako, pakanta-kanta pa ako, tapos papasok ako sa room, parang napaka-jolly ko, mga ganyan. O yun yung parang namiss ko. And namiss ko rin yung parang nagbabakasyon ako. Kasi sa bedside kasi dati kapag ko is that, kunyari Thursday, magju-duty ako ng Thursday, Thursday, Friday, Saturday, tapos Sunday, Monday, Tuesday. Didiretsuhin ko ng mga 6 na araw, mag-off lang ako ng kunyari sa gitna. Tapos sa gitna naman yung parang mga 8 days off ako. Lilipad ako papuntang Chicago, lilipad ako papuntang Florida, mga ganun. Na-miss ko yung mga ganun, yung mga little vacation ko. Dito hindi ko nagagawa. Kasi, yun nga, halos every paycheck, ganon at ganon yung hours. Napakalaki yung ng hours na i-render mo. At pagod na pagod ka. The only time na masasabi mong off ka is during your PTO talaga. Yung makakapag long off ka is during your paid time off. Pero during work na ganito, hindi. Shalak, let's see. Magbakasyon muna tayo bago tayo umalis dito. Charis! Alis agad! But I'm thankful na nabigyan ako ng opportunity habang buhay ko sigurong tatanungin ng loob yung parang pasasalamat na nadirect ako sa hemodialysis kasi ever since nung nasa Pilipinas pa ako hanggang sa mag-abroad ako sa Saudi, gustong-gusto ko talagang mag-hemodialysis kaso wala lang talagang opportunity kasi nga at our time, yung time namin is that kailangan mong magbayad ng for hemodialysis and then after that i-absorb ka, mababa pa yung sahod, mga ganun. So walang pre-training in our time. You need to pay in order for you to learn hemodialysis. And since nabigyan ako ng pagkakataon dito na mag-learn ng hemodialysis with pay up to the fullest extent of my hourly rate, grinab ko ng opportunity para mag-learn ng HD. Imagine niyo guys, from December, January, at saka February, 3 buwan. Besh, hindi kumikita yung company sa amin. Ang ano lang is lang, nagle-learn kami ng hemodialysis with preceptor, nag-take kami ng course, and yet they are paying us more than what I earn sa ED nursing ko sa Ohio nang wala ng preceptor. Diba? So, kumikita ako ng okay. Tapos, and at the same time, I'm learning hemodialysis. So, I'm still grateful and thankful na napasok ako para mag-learn ng ganitong skills. Diba? With pay. So yun, yung pay okay siya, yung working schedule, yun lang ang hindi ko nagustuhan. Yung work, nagustuhan ko naman. So, magtatagal ba ako dito?
Hindi ko pa alam sa ngayon. Basta ang alam ko, kung siguro malilipat ako sa ibang team, I don't know yet. Pero most probably not kung makakahanap ako ng ibang work na magsuot. Lipat na naman, nakailang lipat ka na, nurse ka. Shalak ka talaga. Diyos ko, Lord. Basta guys, yung pay okay lang, pero hindi naman yun nagpapasaya sa akin eh. Alam niyo naman yung magpapasaya sa akin, guys. Yun. Guys, paldo-paldo ako pagdating sa pera, as in. Alam niyo guys, sinatanong ako ng clinical coordinator kung, uy, kumusta? Ang dami mong na oras ngayon. Kumusta yung, solid ba yung, paycheck mo? So, isip-isip ko, hindi naman nakakapagpasaya sa akin yung pera sa ngayon dong. Though, of course, yung pera is iniipon ko, ini-invest ko. Pero, gusto ko yung saktong oras, saktong ganito, saktong ganyan. Yun lang. Ayoko ng sobra-sobra. Yung sakto lang talaga. Kasi hindi ko na kailangan. Marami na akong pera. Charis, sana all. Ay, nako. Shalak. Diba? Di naman, kailangan pa rin pag magbabakasyon. Iba pa rin yung may extra pera, di ba? Pero, basta hindi ako, hindi naman sa hindi ako masaya sa new job na yun. Kasi ang daming nawala eh. Nawala yung pre-ship anxiety, wala nga akong, meron pa akong ang daming nagsasabi ng mga pre-ship anxiety na yan. Ni minsan nung nasa Saudi pa ako, tinatamaan ako sometimes ng pre-ship anxiety. Maski magaan pa yung work. Tinatamaan ako. Pero, nung lumipat ako dito sa Amerika, never talaga akong nagka-pre-ship anxiety. Most of the time, bago ako pumasok, I am so excited. Yung parang hindi ako nag-aalala. Hindi rin kasi ako guys nababad mood maski bigyan ako ng napakahirap na assignment. Kasi alam ko at the end of the day, 12 hours is 12 hours. 'Di ba? Matatapos yung 12 na oras. 'Di ba? The more kasi na yung parang palagi, 12 hours na lang or 10 hours na lang, 9 hours na lang uwi na tayo. The more na mas tatagal yung isang shift na bububuin mo or itatrabaho mo. Diba? So, abangan sa next vlog ko. Ewan ko kung kailan ako makakapag-vlog mo. Di sana yung malapit-lapit naman. Yung parang hindi na siya masyadong hindi masyadong malayo from this day. Kasi, as in, sana naman gumanda-ganda yung schedule. Pero sabi nila, gaganda-ganda na daw yung schedule next week hanggang sa para sa amin kasi hindi na kami understaffed, 'di ba? Wala na masyadong vacuum ba or parang space or yung parang pagiging understaffed kasi ngayon sobra-sobra yung mga hours namin. It's because we are understaffed. Nagti-3 shift kasi kami ngayon, guys. Kung alam niyo yung third shift, guys, it's like kapag naka-3 ka ng patient, magsi-16, 17, or 18 hours ka na mga ganyan. Usually, kapag 2 patient lang, umaabot ako ng mga 14 hours. Sabi, di talaga ako nagmamadali, guys. Bahala sila dun. Kung ano yung pace, Didma kills dahil hindi ko minamadali yung sarili ko. Hindi rin kasi ako pabibo na parang 15, tatlong pasyente kukunin ko ng 15 hours. No way. Char! Excuse me. Ano ka kan? Magulang. Magulang ka nung pagdating sa trabaho. Ay, bahala sila dong. Shalak. O siya, sige na hanggang dito na lang guys. Update ko kayo. Basta sa mga nagtatanong, I am okay.
Okay ako, halata naman, hindi ako masyadong, in terms of nakakapag-rest ako ng mais. Kaya hindi ako nakakapag-vlog guys. Kasi kada meron akong time para magpahinga, magmas, magganyan, mag-gym, ay ini-spend ko doon sa mga activities na yun para sa sarili ko. Kaya hindi ako masyadong nakakapag-vlog na yun. Ni-spend ko talaga siya para sa sarili ko. Kaya pack na pack ko, di ba? Hindi masyadong stress. Madaming hours, pero hindi masyadong, parang, di ba? Pack. Healthy pa rin. Di ba? Kailangang, maging healthy para meron tayong aura. Pack. May muscle pa rin kasi ilang araw nang walang guys. So tingnan nyo. Saan nangangayayat na yung muscle ko day. Siguro mga 3 araw na akong hindi nakapag-gym. Kailangan ko mag-gym bukas ngayon. Nangangayayat na yung ko. Bicep ko. Siya, sige na, hanggang dito na lang guys. Pak. Char.